So, happy Saturday sa atin. Yung iba dyan, mga walang pasok dahil Saturday, pero ngayon kami may pasok. Ayan. Dahil late na nagawa yung namin, sticker. Late na dumating sa amin. So, ngayon ako nagpapasok. Pero dapat close kami every Saturday and Sunday. Pero kapag ganitong may mga order, talaga nagpapasok ako ng Saturday. So, ngayon, ang ginagawa namin ay about sa luminous signage sa mga floor plan, sa mga building, mga establishment, ayan, sa mga mga gano'n, sa mga fire exit, fire extinguisher, ayan. Basta about sa, sa floor plan, yung kadalasan ginagamit tong luminous sa mga, sa makikita nyo palagi sa mga building. Ayan. Bigyan ko lang kayo ng idea about sa luminous, no? Kung ano ba yung itsura ng luminous. Ang luminous lang, kapag bibigyan ko lang kayo ng idea paano siya tinawag na luminous, no? Tuwing gabi kasi, kapag nawalan ng kuryente or madilim sa isang lugar, especially kapag sa mga building, 'di ba? Hindi naman lahat kapag sarado na yung mall or mga establishment. Yan. Pag sarado na yung mall tsaka establishment, patay lahat ng ilaw. Ngayon, kapag mayroong mga tao pa sa loob or emergency situation na nangyari, kapag hinahanap nila yung mga fire exit, ito yung purpose nila talaga ng purpose ng luminous. Dahil ang luminous kasi kapag pag madilim, naglo-glow siya. Ayan, para siyang glowing in the dark kapag sa mga laruan, papansin niyo yung mga green na laruan dati, yung mga nilalagay sa kisame, yun parang ganun siya. Nagdo-glow siya tuwing gabi. So ngayon, kapag may mga tao or meron pang naiwan sa loob, especially sa mga kapag nagkaroon ng blackout or nawalan ng kuryente, ayan, di nila alam kung saan yung exit. Hanapin lang nila yung floor plan, tapos kitang-kita naman to kasi nagluminous siya or naglo-glow. Kaya ito yung talagang recommended na mga Bureau of Fire Protection pagdating sa mga ganito, especially sa mga malalaking kumpanya, establishment, sa mall, ayan, sa hotel, ayan. Ito required talaga ng mga government natin yan. Government official or government employee, yung mga ganitong Tsaka ini-inspect din to ng gobyerno kung kasama to sa permit na inaaprubahan nila, kung may mga ganito or standard ba yung pinapagawa nila na luminous or floor plan sa kanilang mga establishment. Itong ang ginagawa namin ngayon ay para sa hotel to, para sa hotel. Diyan sa may Pasig, part ng Pasig, yung client namin na yan. So, ang floor nito parang umaabot to ng para nasa 6 or 8 floor to, kasama yung basement kasi may underground Ayan 5th floor. Parang nasa 7 or 8 floor to ang pinagawa nila. So, yun. Tinatapos lang namin, total of quantity na pinagawa nila ay nasa 14 pieces. Ayan, 14 pieces. Matatapos na to ngayon, possible. Matatapos na to ngayon kasi okay na yung acrylic nila kasi meron pa silang sinabay na isang acrylic. May acrylic kasi tong cover, yung inabay nila sa amin na luminous. Ngayon, ang problema ko na lang, wala pa yung in-order ko na bolt or screw para dito. Baka matagal lang pa bago ma-deliver, pero baka next week na namin ma-deliver to. Pero tatapusin na namin ngayong araw to, itong luminous signage. Papakita ko lang sa inyo kung ano yung acrylic na ilalagay dyan sa ibabaw. Kasi nag-request kasi sila ng cover. Kailangan daw kasi may cover na acrylic yung kanilang luminous. Ayan. Dalawa to, isang A4 size. Pakita ko lang na malapit. Isang A4 size ngayon at isang A3 size. Ayan. So, i-peel off lang namin to. Ang itsura kasi nito ay transparent. Open tayo ng isa. Di ko lang mai open kasi baka may tendency magasgas. Medyo sensitive kasi to, especially kapag nalaglag or napatungan ng ganyan siya ka-transparent, parang wala. Glass, siya, acrylic. Ayan. Cover lang doon para if ever na, for protection na rin kapag, para maiwasan or tumagal yung floor, tawag dito, floor plan na ipapagawa nila. Ito lang. Papakita ko sa inyo yung finished product na dati namin gawa. Ito yan. Papansin nyo? Kita nyo ba? Medyo madilim. Ayan. Luminous na to. Tapos na rin kasi iba yung design. Talaga yung pinaka-background niya ay luminous talaga. Transparent yung mismong design niya. Ayan, transparent yung mismong design. Tapos the rest ay yung background niya ay luminous. Ayan. Pero kapag nag-glow yan sa gabi, lahat yan glow. Kasi background niya talaga
transparent yung layout, transparent. Kaya yung magiging background niya ay yung luminous mismo. Tapos yung mga details lang, yun yung mga text, tsaka yung mga lining, yun lang yung talagang kitang-kita talaga yung mismong output nitong layout na to. Pero ito kasi, ang kagandahan kasi dito sa pinagawa nila, ang mismong mag-glow lang talaga doon, yung mismong aangat pero lahat naman yan mag-glow. Pero printed kasi lahat Ang mag-glow lang dyan, yung lahat ng white. Yan. Kasi sa printer kasi na ginagamit namin or sa pinag-outsource namin, wala dong white ink. So, yung magiging kulay yung puti is transparent. Naka-transparent kasi ito Transparent sticker yung ginamit namin dyan. Pinatungan namin sa ibabaw ng luminous sticker. Ayan. So, ngayon, ano na yan? Laminate na ba yan? Parang 3 process to ngayon. Bali, 3 process siya. Una, bigyan ko na rin kayo ng idea about sa signage na materials na ginamit namin sa signage na to. Ay ginamit namin dito ay keyboard. Hindi siya Sintra board. Merong familiar siya sa word na Sintra board or texture. Pero ang term talaga na tawag sa ganitong klaseng board ay keyboard. As in letter K. Tapos board kasi mas matigas to kumpara sa Sintra board. At ang kapal nito ay 3mm. Ngayon, pinatungan pa namin ito ng luminous. Ito, luminous sticker. Ganito siya. Oh, nag-glow na naman. Green siya, green. Nag-glow kasi, ayan. Luminous na sticker. Then, pinatukan pa namin ng print na. Yung may printable na transparent sticker. Ayan. Tapos, pangalawang process yon yung didikit na namin yung transparent na may printable na sticker, yung layout nila mismo. And then, additional pa, pangatlong process, pangatlong coating, kung tinatawag, ay yung laminating film na glossy, transparent din siya. So, ang purpose lang naman yung pangatlong process, yung laminating film, para maiwasan lang na magasgas or magdikit yung mismong printout dun sa acrylic kaya nilagyan namin ng laminating film para sure na tatagal talaga yung quality ng printout. Doon na tayo sa sigurado kasi maliit lang naman yung difference. Pero sa iba hindi naglalagay ng ganon na process. Kaya para sa akin, lagyan na lang din. Kasi nandito na naman. Bakit di pa natin ilagay? Diba? Maliit lang naman yung costing na idadagdag natin dito. Doon na tayo sa quality. So ngayon, ini-scrape na namin to para mawala yung mga bubble sa loob. Then pag natapos na to, scrape. Kailangan lang itong ma-scrape talaga ng todo kasi may naiiwan pa rin na bubbles. Saka makikita kasi yung bubbles ito sa loob kasi transparent din kasi ito Transparent yung sticker. Then kailangan lapat na lapat yung pagkakadikit na sticker natin. Especially kapag may bumakat na kamay sa mismong print out ng printable transparent sticker, mag-reflect din yun kapag nag-glow na yung ating signage. Kaya kailangan talaga medyo napakasela nitong process na to kasi kailangan talaga high quality yung printout nito kung para makita lang or mag-glow lang na maayos yung luminous signage natin. Kaya tapos na lang yan, ini-scrape na lang. Pag na-scrape na lahat yan, na tapos na lahat, ay ready to cut na yan. Ready to cut na yung luminous natin. At after makat niyan, syempre babasain pa yan kasi meron pang mga meron pa yung mga sabon na natitira. Kasi pag hindi yan nabanlawan, ay magkakaroon ng bakat ng sabon. Kaya kailangan pagka scrape niyan, banlaw ng tubig, and then patuyuin using chamois, tapos ready to cut and serve na or pwede nang itabi. Kailangan lang talaga bago to itabi ay nakadry na siya or napunasan na maayos kasi yung tubig din, kahit yung mismong tubig ay babakat sa mismong output ng ating signage. Kaya kailangan talaga binabanlawan or binabasa talaga ng tubig. Or ay ginagamitan ng chamois, diba? Yun lang, in-update ko lang kayo about sa kung ano yung ginagawa namin na process pagdating sa mga ganitong klaseng luminous. Kung may mga katanungan kayo about sa signage, sticker, ayan, sa mga board na ginagamit sa mga business, company, ayan, baka meron akong maisagot sa inyo sa mga katanungan nyo na nangangailangan din ng mga ganitong klaseng serbisyo, ay mag-message lang po kayo sa akin mismo, ayan, sa akin. And don't forget to follow na rin din sa aking mga social media accounts para makakuha pa ng mga idea about sa mga ganitong klaseng services na malay nyo, hinahanap nyo pala. Sa amin nyo lang din makikita, no? Pero about sa mga inquiries about sa mga ganitong services, message nyo lang din yung aming Facebook page na RJB Print Ads. About naman yun sa business, no? Dito sa content ko kasi nito, about naman to sa mga
sa mga ginagawa ko, pero hindi ako nagbebenta dito sa ano. Ito lang yung mga ginagawa ko dito sa aming negosyo, no? Pero about sa mga katanungan about dito sa ganitong klase signage, mag-message lang po kayo sa aming ano, sa aming page, Facebook page na RGB Print Ads. Ayan. So, yun lamang at maraming salamat sa pagsubaybay ng aking content ngayong araw na sa paggawa ng ganitong klaseng luminous signage. Ayan. Maraming salamat po and ingat and God bless po. Alright.